Siguro nga, mas nabigyan ng atensyon at prioridad ng ibang bagay. Mas inuna ang kapakanan ng iba, na pati ang para sa sarili ay nakalimutan na rin. Nalipasan na raw ng panahon, pero sa palagay ko ay hindi naman. Baka posibleng pumihit pa ang tadhana para sa akin. Nak, kailan kaya kami magkakapo ng nanay mo sa'yo? Malapit na palang birthday mo ah. Oo nga eh. Ano ka ba naman, Ines? Wala ka bang balak mag-asawa? Eh, ako'y nag-aalala sa'yo. Kasi yung edad mo, wala na sa kalendaryo. Ines, hindi na uso ang teacher na tumatang dalaga. Ano ka ba? Oo nga, busy na nga sa school. Busy pa sa pag-attend-attend ng mga Bible studies. Yun naman kasi ang importante sa akin. Una, yung pagtuturo ko. At higit sa lahat, yung relasyon ko sa Diyos. Yun lang ang ma-achieve ko. Masaya na ako sa buhay. Kahit hindi ka na mag-asawa? Di ba taga-Kaduhaan ka dati? Hindi. Taga rito talaga ako sa Bacolod. Dumadalaw-dalaw na ako sa mga kamag-anak ko. Ah, so may mga kamag-anak ka pala sa lugar namin. Oo, yung tita ko. First cousin siya ng mama ko. Ah, kaya pala ilang beses din kita nakita sa lugar namin. Actually, nagbakasyon lang ako sa Kaduhaan noon. Kakagraduate ko lang sa kurso kong IT. Teka, naalala mo pa ako? Eh, medyo matagal na yung bakasyon ko sa Kaduhaan, ah. Diba kasi, maliit lang yung barangay namin doon sa lugar namin. So, magkakilala lahat ng tao. Ganun. Pauwi ka na ba? Inaantay na ako ng kapatid ko. Pwede ba kitang ihatid? Huwag na, maabala ka pa. Kabisado ko yung lugar dyan. Maraming adik dito. Baka mapano ka pa. Ganun ba? O sige, tara na. Saan? Hatid mo ko, di ba? Ah, buti napasyal ka dito sa Bacolod. Oo, nagpasama kasi younger sister ko. Maselan yung pagbubuntis. Pero umuwi-uwi rin ako. So, tuwing weekends andito ka? Oo, pero bumabiyahe rin ako pa uwi. Ah, tapos tuwing weekdays, nasa Kaduhaan ka para magturo? Oo, medyo sakripisyo nga lang kasi kailangan ko alalayan yung kapatid ko. Tsaka ayoko rin namang iwanan yung mga estudyante ko. Sa Kaduhaan National High School? Oo. Teka nga, bakit ba ang dami mong tanong? Saka ba't ang dami mong alam tungkol sa akin? Sabi mo nga, maliit lang ang Kaduhaan, di ba?
stalker ka, no? Ni-stalk mo ako nung nasa kaduhaan ako, no? Di ah. Ay, stalker! Ines, Yes, Richard? may tatanong sana ako sa'yo eh. Alam ko na kung ano itatanong mo sa akin. Ha? Paano mo nalaman? Itatanong mo kung may boyfriend na ako. Tapos, itatanong mo kung pwede ba makipag-date. Tapos, itatanong mo... Hindi kasi yun yung itatanong ko. Ay, hindi ba yun? Akala ko. Sayang. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko, ano ba kasi yung tatanong mo? Kasi Ines, alam mo ba kung bakit ako napatitig sa'yo kanina? Hindi eh. Kasi natutuwa ako. Masaya ako. Natutuwa. Masaya. Bakit naman? Na makita kita sa kapilya. Ano ibig mong sabihin? Makita kitang ganap nakaanib sa Iglesia ni Cristo. Quiet! Tumahimik kayo! Sino ang naglagay nito sa table ko? Ulitin ko. Sino ang nagpatong ng magazine na to sa lamesa ko? Okay? Walang aamin? Sige, get your pen and paper, may quiz tayo. Quiet! Teacher, hindi niyo naman po sinabi kahapong may quiz tayo ngayon? Surprise quiz. Sige na. Di ko babasahin yan. At hindi ako anib sa kultong relihiyon na yan. Ano ba kasi yan? Iglesia! Bakit magalit na galit ka sa mga iglesia? Kasi naman, ang weird na mga aral nila, Agnes. Tao sa kanila si Jesus Christ. Tingin ko sa mga yan, alien. Mga alien. Po, bingi ka ba, Arcadio? Ang sabi ko, ibili mo ko ng ulam sa kantin. Pero po, ma'am. Dinuguan. Gusto ko dinuguan. Ibili mo ako doon. Ma'am, Ayaw mo? Bakit? Kasi bawal sa inyong dugo? Kasi iglesia pa, ha? Ganun ba, Arcadio? iba na lang po daw siya naman. Di ka naman kakain eh. Bibili ka lang. Tsaka, bakit ba hindi kayo kumakain ng dugo, mga iglesia kayo? O sige na, ibili mo na ako. Huwag kang tatanggi. O, doon sa mga estudyante kong Iglesia ni Cristo, ilan lang naman kayo sa klase ko. Tandaan nyo to. Makinig kayo. Una, tigil-tigilan nyo ang paglalagay ng magazine ninyo sa lamesa ko. Pangalawa, wag kayo mag-e-excuse na hindi kayo gagawa ng parol. Lahat kayo gagawa ng Christmas lantern para may dekorasyon tong silid natin. At panghuli, wag niyong sasabihin sa akin at magpapaalam na hindi kayo aattend ng Christmas parade at Christmas party.
ibabagsak ko kayo. Hindi ka naman dating ganyan. Baka naman magreklamo na yung mga estudyante mo na masyado mo na silang pinepersonal. Hindi naman ako sa mga estudyante kong iglesia na bubwisit eh. Doon sa relihiyon nilang nag-iimbento ng aral. Eh, kawawa naman yung mga bata. Baka pressure na gusto kasi ayaw mo lang dun sa relihiyon nila. Eh, tigil-tigilan kasi nila yung paglalagay nila ng magazine nila sa table ko para hindi mag-init yung ulo ko. Kahit na. Karapatan nila yun. Yun ang gusto nilang relihiyon eh. Eh, ikaw nga, umalis sa Katoliko, lumipat sa Protestante, tapos naging Mormons. Ewan ko sa'yo. Eh kasi nga, nabasa ko na bawal sa Bible ang sumamba at lumuhod sa mga graven images. Kaya naghanap ako ng iba. Eh ngayon, ano namang relihiyon mo? Di ba ayaw mo na dun sa Mormons? Pentecostal. Kaso, ayoko na rin dun. Daming pinapagawa na wala rin naman sa Bible. Eh dun sa Baptist sa amin, baka gusto mo sumama. Baptist? Oo. Pwede. Susubukan ko. Pero wag lang dyan sa iglesia na tinatao-tao nila si Jesus Christ at mababa yung tingin nila. Ayoko dun. Anong gagawin natin? Parol? Bawal sa atin yun ah. Eh di lalo na ang Christmas parade. Kahit nung elementary pa lang ako, hindi na ako sumasama dyan. Paano yun? Magagalit si Teacher Ines. Eh, babagsak daw tayo pag hindi tayo umatin sa Christmas party. Eh di bagsak niya, wala namang problema dun ah. Wala sa Biblia ang Christmas. Di sila nga, hindi nila alam kung kailan talaga pinanganak ang Panginoong Jesucristo eh. Oo nga, ibagsak mo ibabagsak. Hindi naman kasi nila alam na may inutos ang Diyos na paraan para alalahanin ng Panginoong Jesucristo. Hindi yung Pasko na yan na invento lamang ng tao. Ewan ko nga dyan kay Ma'am Ines, bakit tayo pinagdidiskitan? Basta ako, di ako gagawa ng parol. Ano man ang sasabihin ni Ma'am, di pa rin siya masusunod. Tama, Diyos ang masusunod. Ba't tayo susunod sa mali? Di bali na magalit si teacher, wag lang ang Diyos. Ipagpapalit ba natin ng Diyos sa parol at Christmas party na yun? At saka kapag ang Panginoong Diyos ang kumilos, walang makakahadlang. Malay natin, dahil may nagbibigay ng pasugo kay Teacher Ines, maunawaan niya ang mga aral ng ating Panginoong Diyos. Teka ka, sino ba naglalagay ng pasugo sa table ni Teacher Ines? Oo nga, sino nga ba, ha, Arcadio? Abay malay ko, ba't ako tinatanong niya? Kahit sino pa ang nagbigay, ang dapat nga lahat tayong magbigay kay Teacher Ines ng pasugo eh. Mas maganda pa, maimbitahan natin siya sa pamamahayag sa kapilya. Tama. Ines, gabi na. Hindi ka pa ba uwi? Baka mamaya pa. May tinatapos lang ako. Mukhang importante ang binabasa mo, Wala to. Uy, mauna na ako, Sige, ingat ka. Ay,
Paalala ko lang pala, sa Sabado na yung baptismo sa Bible Baptist Church, ha? Sige. Siya, sige, una na ako, ha? Bye-bye! Bakit ganun? Nakalagay sa article sa pasugo nila. At sinik ko sa Bible, malinaw na itinuturo na iba ang God. Iba si Jesus Christ. At malinaw din na sinasabi sa Bible na tao si Kristo. Hindi siya Diyos. Ibig sabihin, may point ang sinasabi ng mga iglesia ni Kristo. O Ines, di ba kakamanicure mo lang nung isang araw? Ay, hindi. May kailangan ako sa'yo. Ano? Di ba iglesia ka? Pupuntahan lang po natin yung kaibigan ko, si Teacher Ines. Kasi po, gusto ko Marie, Carlos. Bakit po kayo nandito sa school? May pupuntahan lang kami. Si Teacher Ines. Si Teacher Ines? Ines! Kasama ko nga pala si Carlos, ministro namin sa iglesia. Magandang araw sa iyo, Teacher Tess. Magandang araw din po. Bakit ka nagdadala ng ministro dito? Sabi mo gusto mo makinig ka mo ng aral ng iglesia. Pero hindi ko sinawing dito sa school. Nandito na kami. Ano pa ba? Halika na. Sige po, tara po. Upo po kayo. Pastor? Carlos na lang ang itawag mo sa akin. Kung ano man ang may paglilingkod ka sa iyo, ay nakahanda ko na sagutin ang mga tanong basta may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos at nakasulat sa Biblia. Okay po. Kung iyong mamarapatin, Teacher Ines, napansin ko meron kang Biblia. Kung meron naman akong dalang Biblia dito, pero kung yung kahihintulutan, maaari ba natin gamitin ang Biblia na ginagamit mo para sa pagsagot sa mga tanong natin? Pwede naman po. Gusto ko lang ipapansin sa iyo, Teacher Ines, na itong Biblia na ginagamit mo ay isa ring Biblia na ginagamit ng mga iglesia ni Kristo. At dito ay malalaman natin na iisa lang
iisa lang ginagamit ng Iglesia ni Cristo sa ginagamit ng ibang reliyong Biblia. Okay. Ang una ko pong tanong, bakit ang baba po ng tingin nyo kay Jesus Christ? Bakit tao lang yung tingin nyo sa Kanya? Teacher Ines, hindi po mababa ang pagtingin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Panginoon Kristo. Ang katunayan, nakasulat sa Biblia kung paano kinikilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang ating Panginoon Kristo na siyang mababasa natin dito sa Mateo sa 3, ang talatay 17, ganito ang nakasulat sa Biblia. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Kung mapapansin mo, Teacher Ines, dito ay pinatutunayan ng Biblia na ang Panginoon Kristo ay sinisintang anak ng Diyos. Yan ang pagkakilala ng mga kaanib sa loob ng iglesia. Pero tao lang? Hindi karaniwang tao, sapagkat itinuturo din ng Biblia ang iba't maraming katangian ng Panginoon Kristo na hindi taglay ng katulad nating karaniwang tao. Bukod sa siya ay anak ng Diyos, ipinakikilala din ng Biblia dito sa Gawa sa 2:36, pakatalastasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kapatid na Ines, kung mapapansin mo, malinaw ang itinuturo ng Biblia. Ang Panginoon Kristo ay ginawang Panginoon. Yan din ang pagkakilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba at yung paniniwala ng ibang mga tao na di umano, inahamak daw namin ng Panginoon Kristo. Hindi po. Sapagkat malinaw na sinasabi ng Biblia at yun ang pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia, ang Panginoon Kristo. Una, kinikilalang anak ng Diyos. Yun ang pagtuturo ng Biblia. Ikalawa, siya ay ginawang Panginoon. Pero hindi lang yun, Teacher Ines. Merong pang itinuturo din ng Biblia patungkol sa Panginoon Kristo na kanyang mga katangian na mababasa natin dito sa Gawa sa 5, ang talatay 31, siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at sa kapatawaran ng mga kasalanan. Dito ay maliwanag na itinuturo ng Biblia na ang Panginoon Kristo ay pinadakila ng Diyos, ginawang prinsipe at ginawang tagapagligtas. At itinuturo pa rin ng Biblia dito sa 1 Timoteo sa 2 ang talatay 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kinikilala naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga katangiang yang inisa-isa ng Biblia. At sa Biblia din, kapatid na Ines, ipinakilala din ng Panginoon Kristo ang kanyang likas na kalagayan o kanyang katayuan. Ano yun? Ito ang pahayag sa atin ng ating Panginoon Kristo dito sa Juan, sa 8, ang talatay 40, natapot ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Dito, kapatid na Ines, ay ipinakilala ng Biblia ng ating Panginoon Kristo na tao sa likas na kalagayan na siyang kinikilala naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang Panginoon Kristo ay inilagay ng Panginoon Diyos sa ibabaw ng lahat ng mga. Ang lahat ng bagay ay pinasuko sa pangunguna, sa pagsailagin ng paanan ng ating Panginoon Kristo. Hindi lamang yun. Ang Panginoon Kristo ay inutos din ng Panginoon Diyos na sampahin. Ipinakilala din ng Panginoon Kristo ang kanyang likas na kalagayan o kanyang katayuan. Natapot ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos.
ipinakilala ng ating Panginoon Kristo na siya ay tao. Hindi kailanman sinabi ng Kristo na siya ay tunay na Diyos. Samantalang kung siya ay tunay na Diyos, dapat sana ipinakilala niya mismo ang kanyang sarili na Diyos. Ang mga bagay na ito ay sinilikha ni Jesus. At sa pagtingalan ng kanyang mga makasalanan, ay sinabi niya, Ama, dumating ng oras, buwalhatiin ko ang anak, upang ikaw ay buwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay ko sa iyo o sa kanya, gaya ng ibinigay ko sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay ko sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at sa iyong sinugo sa makatimpagay sa Jesus Kristo. Uy, makikinig ka sa mga iglesia? Akala ko ba galit na galit ka sa kanila? At pinupuntahan pa to ng ministro dito. Noong una, binibigyan ka ng magazine nila. Ngayon naman, pinupuntahan ka pa ng ministro nila. Marami akong tanong na gusto kong masagot. Hindi pa naman tapos yung spiritual journey ko ah. Ayan ka na naman sa spiritual journey mo eh. Alam mo, hindi pa naman ako tapos maghanap eh. Sabi mo, high school ka pa lang, naghahanap ka na ng ibang relihiyon. Wala ka pa rin nakikita? Gusto ko yung mga tanong sa sagot at aral. Gusto ko lahat galing sa Biblia. Gagalit-galit ka pa sa estudyante mong iglesia. Makikinig ka rin naman pala sa ministro nila. Bakit ba hinahayaan mong maengganyo ka nila? Di ba nga malapit ka na maging member ng Baptist? Alam mo, lahat ng mga tanong ko, yung mga sagot nila, walang opinyon. Lahat galing sa Biblia. Ganon yung ministro nila. Lahat galing sa Biblia. Kailangan ng lahat ng tao ang kaligtasan. Pakinggan po natin ang aklat ng Roma 5:12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Huwag ka nang sumagot at may nakakakita daw sa'yo na pumapasok ka sa loob ng kapilya ng iglesia tuwing gabi. Lagi ko naman pong ginagawa yun, Nay. Di ba nga po, noon pa naman ako palipat-lipat ng relihiyon. Nagpapauto ka sa mga yan. Pare-pareho lang yung mga relihiyon na yan. Nagninegosyo! Hindi, Tay. Iba po tong iglesia. Sincere po sila na maiparating sa tao ang tunay na aral ng Diyos na nasa Biblia para maligtas. Kaya walang umaakit na ligaw sa'yo eh, kung ano-anong inaatupag mo. Kung sa bagay, nasa tamang gulang ka na. Para pagsabihan pa namin ng nanay mo. May hinahanap po ako. Tay, Nay, yung tama po. Tama? Tama ba na para kang ibon? Palipat-lipat ka ng pugad? Tay, yung tamang paglilingkod sa Diyos na makapagliligtas sa atin sa araw ng paghuhukom. Sa atin? Huwag mo kaming maidamay-damay ng nanay mo. Kusahin mo yung utak mo! Teacher ka pa naman! Bakit ba maraming naiinis kapag pinag-uusapan na ay tungkol sa iglesia ni Kristo? Ano nga ba ang ikinaiinis ko sa kanila noong una? Bakit ba ang tingin ko sa kanila noon ay kakaiba?
Dahil ba sa naiiba ang mga aral nila sa ibang relihiyon? Dahil ba sa ang lahat ng aral at doktrina nila ay mula sa Biblia? Dahil ba itinutuwid ng Iglesia ni Kristo ang maling aral ng iba? Ngayon pa ba ako titigil? Ngayon pa ba ako papapigil sa kanila? Ngayon na natagpuan ko na ang totoo? Manong, dahan-dahan naman. Ay, sorry po. Salamat po. Panginoon Diyos, ang hirap pong hanapin. Ang dami ko na pong napuntahang relihiyon sa paghahanap sa iyo para makapaglingkod ng tama sa iyo. Napapagod na po ako. Sana matagpuan na kita. Ang Iglesia ni Kristo. Ito na po ba ang totoo, Panginoon Diyos? Kung hindi po ito ang totoo, ipihit mo po ako palabas ng kapilyang ito. Pero Panginoong Diyos, kung ito ang totoo, kung ito ang tunay na iglesyang sa'yo, payagan mo po akong makapasok hanggang mabautismo. Nagpapabautismo ka sa iglesia? Ano ka ba naman, Ines? Bakit nagpapauto ka sa kanila, Ines? Teacher ka. Teacher nga tayo. Tayo pa ba ang tatanggi sa tama? Di ba kapag teacher, dapat mas alam ang tama? Paano tama? Bakit? May mali ba sa ginagawa kong pag-attend sa baptist? Meron. Kapag wala o salungat sa Biblia, mali yun. Gaya ng paniniwalang Diyos ang Panginoong Hesukristo. Ang sakit mo naman magsalita, Ines. Masakit kapag tinutuwid ang mali at nakasanayan na. Masakit tanggapin. Basta hindi mo ako mababakla sa paniniwala ko. Biblia ang pinag-uusapan dito, Nora. Salita ng Diyos. Pero Ines, makikisama ka sa mga taong mangmang, walang alam at walang pinag-aralan. Yung mga sinasabi mong mga walang pinag-aralan, sila nagtuturo ng tama mula sa Biblia. Tayong mga nagmamarunong nasa mali. At sila, bukal sa loob nila, na madala tayo sa kaligtasan. Ines, hindi naman sa pinapakailaman namin ng desisyon mo. Pero nakakahiya kung... Nakakahiya kung ano? Di ba mas nakakahiya kung nasa mali tayo? Dahil mali ang ginagawa natin at wala sa Biblia. Kung nagpapakadunong tayo at nagpapakadulubhasa para sa karunungan dito sa mundo, how much more kung tungkol sa Diyos? Kung makapagsalita ka naman, para namang wala akong relasyon sa Diyos. Yung tamang desisyon ng kailangan. Yung nasa tama. Kailangan kong paghandaan ang buhay ko dito sa lupa. Lalo na magiging buhay ko sa langit. Gagalit-galit ka pa sa iglesia, dyan ka rin naman pala babagsak. Hala, paano na yung pagsama mo sa akin sa baptist? Ganun na lang yun? I think I'm going to stand by my decision na maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ko. Sana kayo din.
Mataas ang lagnat mo Ay, kanina pa po masama yung pakiramdam ko sa school. Ay, nabasa ka kasi ng ulan kahapon. Ba't ba tumayo ka pa? Bumay ka at magpahinga. Bakit pa kasi ngayon pa ako nagkatrangkaso kung kailan... Huwag mo nang ituloy yung lakad mo bukas. Pwede naman siguro ipagpaliban yung bautismo na yan. Hindi po ako pwedeng di makarating sa bautismo ko bukas. Importante po. Matigas pa lang ulo mo Mahiga ka at magpahinga. Mananalangin po ako bukas. Gagaling na po ako. Pagagalingin po ako ng Diyos. Grabe talaga, no? Hanggang sa araw ng bautismo mo, dumaan ka pa rin sa mga pagsubok. Ay nako, sinabi mo pa. Buong maghapon ako at magdamag nilalagnat. Pero syempre, pag gusto ng Diyos, walang makahadlang. Ang Diyos naman kasi talaga ang tumatawag sa mga maglilingkod sa Kanya. Alam mo kung gaano ako galit na galit sa iglesia noon, ngayon namang number 1 akong tagapagtanggol. Akalain mo nga naman. Inihiya ako pag naiisip ko na nilalait-lait ko yung iglesia noon. Mabuti na lang talaga nabigyan ka ng pagkakataon na makapakinig sa aral ng iglesia, no? Yung pasugo, yung nilalagay ng palihim sa ibabaw ng lamesa ko, yun yung hindi ko tinapon yun. At gusto ko kasing malaman kung sino yung naglalagay. Gusto ko siyang hulihin at may ebidensya. Talaga? Buti na lang hindi mo tinapon. Naipon yun at ilang beses rin kasing nilalagay sa mesa ko. Ewan ko ba, isang araw na lang di sinasadyang mabuklat. And ayun na nga, sabi nila, the rest is history. Ang Diyos talaga, kapag tumawag, sa panahon at pagkakataong hindi natin inaasahan. Matagal ako naghintay. At buti naawa sa akin ng Diyos at natagpuan ko yung tamang paglilingkod sa Kanya. Kasi malinis ang hangarin mo. Nababasa ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Ang saya-saya ko ngayon kasi nakatitiyak na ako sa kaligtasan ko sa araw ng paghukom at natagpuan ko pa yung matagal ko nang hinahanap. Sana matagpuan mo din. Ang alin? Ang iba pang bagay na magpapasaya sa'yo. Meron pa ba? Sapat na ang paglilingkod sa Diyos. Ang ibig ko sabihin, yung makakasama mo sa paglilingkod sa Diyos. Kasama? Hindi ka ba naghahanap ng mga kasama mo? Yung dalawa kayong masaya, magkasama kayo sa paglilingkod sa Diyos, yung kasama mo na... Yung kasama ko na susunduin ako sa bahay. Yung kasama ko na pupunta sa kapilya. Tapos sabay din kami uuwi. O kaya naman, aalis kami, pupunta sa park, kakain sa labas, magtatawanan, magkukwentuhan, yun ba? Yun na nga. Ba't maghanap pa ako ng iba? Nandiyan ka naman. Ha? Hindi ka makapagsalita. Yung ano, ang ibig ko sabihin, yung ano yung kwan. Masaya ka namang kausap. Napapatawa mo ko at higit sa lahat, safe akong kasama ka. Dahil parehas tayong iglesia. O, di ba? Tara, pasyal pa tayo. Ines. Yes. So, pwede na? Okay na? Ang alin? Na pumunta ako sa kaduhaan para makapagpaalam sa magulang mo. Yun lang? Bakit naman? Kasi nga, Ines, simula nung nakita kita sa kaduhaan noon, nanalangin ako sa Diyos na sana matagpuan at makilala mo ang tunay na pananampalataya.
Mabisa ang panalangin mo, Richard. Natupad at natawag ako sa iglesia. Dahil ang gusto ko, ikaw ang makasama ko habang buhay. Manang Ines, pag umuwi ka sa kaduhaan, pakibigay agad to kay nanay. Kasi may pagkain dito, baka agad masira. Tapos, yung hinihiram ko, pakisabi na din kay nanay, malapit na akong manganak. Anong oras ka nga pala aalis bukas? Wala pa namang masasakyan dito. Baka malate ka pa sa klase mo. Hoy, Manang. Manang, may sakit ka ba? Hoy, Manang! Ay, nako, nagde-daydream ka na naman. Kung bakit ba kasi hindi ka pa ma-inlove, hindi yung puro ka na lang nangangarap. Hanap ka kasi ng hanap ng reliyon mo. Boyfriend kasi hanapin mo. Natagpuan ko na. Oo nga, natagpuan mo na. Natagpuan mo na ang Iglesia ni Cristo. Ang sinasabi ko, boyfriend. Natagpuan ko na. Boyfriend? Wedding nga. Talaga? Totoo na ba to? Talaga! Ay, paano? 10 years ang tanda mo? Oo naman, Ines. Baka mapagkamalan kang cradle snatcher. Sobra naman to. 9 years and 10 months lang? Kahit na. Sobrang bata naman. Pero in fairness, kinikilig ako Pero saan mo naman nakilala? Sa kapilya sa Bacolod. Ka-member ko sa Iglesia ni Cristo. Pero sobrang bata naman. Sana yung kasing edad mo o yung mas matanda sa'yo. Okay na yun. Age doesn't matter. Ay, kung sa bagay, kita naman sa'yo na masaya ka. Masaya ako ngayon. Lalo na sa paglilingkod ko sa Diyos. Ang daming masaya sa buhay ko ngayon. Tignan mo nga naman, natagpuan mo na ang hinahanap mong relihiyon, mukhang natagpuan mo na rin ang lalaking makakasama mo sa buhay. Lahat na nangyayari sa buhay ko ngayon, biyaya sa akin ng Diyos. Dito na ako. Oops! Huwag ka muna iyakap. Amoy ulam ako. Ayos lang yan. May pawis naman ako eh. Na-traffic ako mula sa trabaho. Kaya ngayon ako nakauwi. Sige. Kain na tayo, nakakain na. Teka, hiya ka pa ako eh. Baka malimutan mo yung family reunion namin bukas ha? Oo naman. Ready na ako. Excited na akong makilala yung iba mong relatives. Masaya ka naman ba? Sa reunion? Siyempre sa akin. Oo naman. May hiling pa ba ako sa Diyos? Ipinakilala na niya sa akin yung tunay na paglilingkod sa Kanya. Ipinakilala ka pa niya sa akin. Sarap naman marinig nun. Pakis nga sa miss kong amoy ulam.
Hello po. Hello po, tita. Ayan po mga tita, mga lola. Hello po. Makalahin natin talaga. Siyempre. Ayan, ito, may tigil ito. Yan, architect yan. Nakagawa ng bahay. Ito naman yung hospital. Tanda niyo. Sige po, kita po. Sige. Maganda mo. Naku, magiging maganda natin. Good morning po, Teacher Ines. Hello po. Kamusta ka na? College na po ako sa pasukan. Pagbutihin mo, masaya ang graduation sa high school, pero mas masaya ang graduation sa college. Opo, tatandaan ko po. Pasensya na po, di po ako nakadalo sa kasal niyo ni Manong Richard. Manong Richard? Teka, ba't ka nandito? Magkamag-anak ba kayo ni Richard? Ay, opo, pinsan po siya ng nanay ko. Oh, Arcadio, kamusta ka na? Kamusta sa kaduhaan? Pamangkin ko si Arcadio. Oo, estudyante ko sa high school. Ah, oo nga pala, nakalimutan ko. Magkamag-anak kayo? Oo, pamangkin ko sa pinsan. Sa kanila ako nagsistay kapag pumupunta ako sa kaduhaan. Magkamag-anak kayo? Oo. Bakit? Parang gulat na gulat ka. Manong, alam na ba ni teacher, ay Manang Ines pala? Ang alin? Na ikaw ang nagpapalagay ng pasugo noon sa table niya. Manong, baka mapahamak tayo sa balak mong yun. Dali na. Lagay mo na sa table ng teacher mo habang wala pong nakakita sa'yo. Lagot ako niyan, Manong. Diba, sabi mo, lagi kang pinapagalitan at pinapahiya sa klase dahil iglesia ka? Oo nga, Manong. Pero pag nalaman niya na binibigyan natin siya ng pasugo, eh baka mas lalong pag-initan mo. Hindi. Magtiwala ka lang. Hindi niya pa kasi naiintindihan ng iglesia ni Cristo. Kaya lagi ka niya pinag-iinitan. Eh basta tungkol sa iglesia, galit yun. Kaya dapat makaunawa yung teacher mo. At pag nabasa niya tong pasugo, tsak, magsasaliksik yun tungkol sa iglesia ni Cristo. Sige na, lagay mo na. Sino naglagay nito sa lamesa ko? Uulitin ko. Sino ang nagpatong ng magazine na to sa table ko? Noong una, galit ako. Dahil laging nagsusumbong si Arcadio sa akin na lagi daw pinag-iinitan ng kanilang teacher na masungit ang mga estudyanteng iglesia ni Cristo. Pati yung mga kaeskwela niyang mga kaanib din sa iglesia ay nagsusumbong na rin sa akin. Sabi ko, sino ba tong teacher na to? Na bakit hindi na lang pagtuturo ang atupagin? Pati relihiyon pa ng iba, pinapakialaman. Galit ako nun. Sa totoo lang, gusto ko siyang komprontahin at pakiusapan na huwag laitin ang iglesia. Ah, ganon. Galit pala. Kaso, nung nakilala ko na ang teacher na mataray at suplada, sabi ko kay Arcadio, teka, change of plan tayo. Bigyan na lang natin ang pasugo para makaunawa. Change of plan. Doon ako nagsimulang alamin kung sino talaga ang teacher na to. Ah, stalker ka nga pala. Bago ang pagtingin ko sa mataray at supladang teacher na to, sabi ko sa sarili ko, dapat mabigyan ng pagkakataon na makaunawa ang mga hindi pa nakakaunawa sa tunay na kalooban ng Diyos.
Kaya hindi mo tinantanan ang paglalagay ng pasugo sa lamesa ko. At kinasabwat mo pa yung kamag-anak mo. Yung paglalagay ng pasugo sa table mo, hindi yun pangiinis sa'yo. Kundi pagmamahal namin, na sana makita mo na ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Noon ako nagsimulang manalangin para sa'yo. Panalangin sa Diyos na sana ay mabuksan ang isip mo at matawag ka rin sa Iglesia ni Cristo. Tumatawag ang Diyos ng kanyang mga hinirang sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Ang Diyos din ang nagbibigay ng pagkakataon na lalo natin siyang makilala ng lubos. Maraming pagkakataon ang binigay sa atin ng Diyos. Mga pagkakataon para sa ating dalawa. Ang Diyos din ang nagbigay ng pagkakataon para magkatagpo at magkakilala tayo. Para magkasama habang buhay. Bait-bait ng Diyos, Richard. Sa